At kasama na po natin live sa ating studio ang Advocator for Food Stability Program, former NCIP Chair at Executive Director of NTF-ELCAC, Mr. Allen Capuyan. Good morning po at welcome po sa Philippines. Good morning, ma'am. Good morning, Joanna. Good morning, Congressman Pichay, sir. Good morning, Allen. Napakaganda nito. Tingnan mo, pareho kami may jacket. Oh. Yes. So, Allen, you've been with the NCIP for a long time. Can you tell us kung ano yung mga na-introduce mo na mga reforms doon at saka livelihood sa ating mga indigenous people? Thank you, sir. Sa 4 years na nasa NCIP tayo, gumawa tayo ng direksyon na magkaroon ng programmatic, ibig sabihin programa na tuloy-tuloy na dapat magawa para yung mandato namin ay matupad. Unang-una, bilang nasa NCIP, tayo inatasan ng gobyerno na mag-cause tayo ng recognition, respect, promotion at protection ng mga katutubo. So, ang isang nakita ko rito na dapat ang katutubo o lahat na sektor ng sosyedad ay maging resilient. Ibig sabihin, kaya niyang harapin kahit anong pagsubok o emergency na nangyayari sa kanilang nasasakupan. Dapat sila ay magiging responsive. Ibig sabihin, kaya nilang harapin ang anumang mga usapin, mga agreement, mga direction within their community and the government. At ang pangatlo, dapat ang komunidad ng katutubo at ibang sektor ay magiging relevant. Relevant in a sense na alam nila ang value nila sa ating national unity, direction at saka peace and development. So, para mangyari yan, gumawa kami ng 11 building blocks. Ang ibig sabihin yan, ano yung dapat na mangyayari sa loob ng community para masabi natin na ang community ay papunta sa tinatawag natin na they are unified, they are capacitated, they are empowered, and they can mobilize for national peace and development. So meron tayong 11. Isa na rito ay palakasin ang kanilang leadership or IPS. Pangalawa ay ang kanilang Indigenous Political Organization or IP organization ay ito dapat ay accredited, ito dapat ay may juridical personality. Din dapat meron silang opisina kasi para silang maliit na bansa sa laki ng lupain nila, meron silang Ancestral Domain Management Office na nandoon ang mga technical staff na gumagawa ng trabaho sa pang-araw-araw. Dapat ang kanilang IPMR o Indigenous Peoples Mandatory Representatives na nasa mga local legislative body, nasa barangay, munisipyo, probinsya, ay magkaroon ng angkop na kakayahan para tunay nilang marepresenta ang interes ng katutubo. Dapat ang kanilang ancestral domain ay mayroong titulo at ito ay rehistrado. Dapat meron silang Ancestral Domain Sustainable Development Plan and Protection. Dapat yung mga proseso para makapasok ang mga investors o mga proponents, maintindihan nila at maayos ang pagkandak ng pre-prior informed consent, pati yung exercise of priority rights. At dapat yung kanilang kita ay mayroong klaro na direksyon. So meron tayong tinatawag na Community Resource Development and Management Plan. So yung royalty, papasok ba sa bangko, saan pupunta, saan nila gagamitin. Yung papasukan nila ng mga MOA, MOU, or Memorandum of Cooperation ay dapat rock solid. It must protect both the interest of the community and the interest of their partners. Hindi maglalamangan, kundi maayos siya na kasulatan. Ang isa naman nito ay dapat, ihuli ko sir yung sa programa natin, ang isa rito ay Ancestral Domain Defense System. So hindi ito gera. Ito ay defense of their protected areas, paano dipinsahan ang kanilang kultura, paano dipinsahan ang kanilang mga regulasyon, paano dipinsahan about membro ng community. Yung panghuli, ito yung socio-economic program and other services. Dito papasok ngayon. Isa na rito yung pinag-usapan natin ngayon, sir. Yung social protection, kabuhayan, kung ano ang kanilang pagkikitaan, dapat masakop ito. So, 11 ito. So, sa 11 na to, ang ginawa natin ay hindi naman pwede na tuwing may papasok na ahensya, kausapin ng NCIP sir sa ground, Ma'am Joanna. Ang ginawa natin, kinausap natin ang 70 agencies and GOCC. Pinaunawa natin sa kanila na ito yung direksyon ng mga bawat community. So, alamin natin kung anong angkop para sa bawat ahensya. For example, Department of Tourism. Usually, ang Department of Tourism, pumasok sila sa mga lugar na may mga tourism potential, sir. Ang kinakausap nila pamilya. Pero pag naintindihan nilang 11 building blocks,
ang kausapin pala ay clan leader or community. So, ibig sabihin, ang mga agencies natin, hindi magkamali pagpasok kasi naunawaan nila ang kultura at sistema sa loob. Hindi na tayo magpapagod na turuan natin yung mga opisina sa baba ng ibang ahensya dahil sa National Office, nag-advocate na tayo ng 11 building blocks. And we don't stop there. Kasi may nagtatanong sa akin, Allen, ang hirap kasi sa inyo sa NCIP, puro na lang karapatan ng katutubo ang sinasabi ninyo. Parang ang iba wala ng karapatan. Baka nalimutan mo. And I accept that. Na ang Republic Act 8071 or Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 was enacted for national unity, peace, and development. Ibig sabihin, it recognized the rights of the IPs but it must not discriminate the non-IPs. At dapat, dahil sa karapatan na to, contributor sa national development ang katutubo. Kumbaga, we recognize the rights of the IPs. Yes. I think I was a neophyte congressman during the time na ipinasa. Alam mo yung Republic Act na yon was patterned after New Zealand. In New Zealand, talagang actually, grabe nga ang rights ng indigenous in New Zealand. Lalo na sa States. Sa States, yung mga original Indians, tawag nga Indians, African, actually, American Aborigines, ito yung mga American Indians, pwede silang magtayo ng casino. Pwede silang magbenta ng alak at saka sigarilyo. But yung mga ordinary citizens sa Amerika, they cannot do that. So, mas binigyan nga ng preference sila. Because they were the original owners of the United States of America. In the same way, sa New Zealand, yung mga Aborigines din doon, kami may-ari ng New Zealand. Kayo, mga dayuhan lang kayo na pumunta dito. So, dapat meron kaming karapatan. Same in the Philippines. So, we patterned that after New Zealand. May tinatawag na CADTI. Yes, sir. CADTI. Yung CADTI, you identify an area, tapos may mga tribal leaders yon. Yung tinatawag ni Allen na royalty, kunyari, may mining company na papasok. Di ba? Papasok doon. Pagpasok doon, kailangan may pre and prior consent. Pag hindi bibigyan ng pre and prior consent ng council, hindi ka pwedeng pumasok. And bago ka naman bigyan, you enter into a memorandum of agreement. So, like for example, yung binanggit kanina ni Allen na mga livelihood programs, schools, tapos may royalty pa yan. So, royalty, depende na sa usapan nyo. Ang problema, Allen, yung royalty, hindi naman nagagamit sa livelihood. Ang problema, there are other areas. Of course, I'm not generalizing it, no? Pero yung iba kasi, pagdating ng royalty, binibili ng mga armas. Alam ni Allen yan eh. Binibili ng armas. Ayun. So, at the end of the day, nawala yung purpose. Yung purpose ng batas na yan. So, was that strictly implemented? Tama yung sinabi mo, sir. Kaya pinasok natin yung CMRDP or Community Management Resource Development Program. Ibig sabihin, yung royalty na matanggap nila, may framework kung saan siya papasok. Dapat sa bangko. Then, ang bangko, may listahan na siya paano siya isub-allocate. Na dapat hindi siya dadaan sa kamay, hindi dadaan sa leader. Baka mabawasan o ano mangyari. So, pati may allocation sa clan leaders, sa mga matatandang leaders, sa community at other projects na gagawin nila. So, gumagawa ng clearinghouse ang NCIP bago i-release ang next royalty sa local. Bago i-release ang clearing ng community. Yun ang napakaganda. Current system. Na-initiate yun naman during your time, no? Nasimula na siya sa previous, pero ini-institutionalize namin. Talagang ginawa namin siya ng local guidelines. Yung programa ng NCIP is the best anti-insurgency drive. Kasi in-empower mo yung dating niloloko ng mga NPA, in-empower mo sila ngayon. So, at the end of the day, hindi na yan nakikinig sa mahirap lang kayo. Because ang royalty, ang laking natatanggap nila. Minsan, isang tribal community, ang natatanggap nila, minsan 50 million a month. 30 million a month. So, that's more than enough to create, to build schools, para ma-preserve yung kultura ng ating mga katutubo. And then probably clinics. Health. And then, of course, livelihood programs like Abaca Plantation,
vegetable plantation. So, yan ang dapat tuunan natin ang pansin. Ngayon, aside from the royalty kasi, mayroon namang iba na walang mining area. So, ang tanong ko sunod, Allen, magkano ba ang budget na binibigay ng ating pamahalaan sa NCIP? Nung ako'y nagsimula, nag-start kami ng close to 1 billion. Sos, Maria Josep. Then within the 4 years, napaabot ko siya ng 1.5 billion a year. Yung 1 billion is for salary, average. Yung almost 200 million dyan ay for scholarship ng mga Tama. kabataan. Scholarship. Yung 300 ay para sa maintenance, operation, facilities. Maliit lang dyan yung, sabihin na natin 100, para gamitin sa pagpakanti, para mag-NCDPP. Livelihood. So, medyo maliit talaga. If you were to be asked, magkano ba talaga, kasi tanungin muna natin, ilan ba talaga ang population ng indigenous people sa buong Pilipinas at ilang tribes ang meron? Ang universe ng Katutubo, there are a total of 101 major tribes. But if we talk of Kadti, yung may mga territorial at community, ang universe niya, sir, is 1,500 all over the country. 1,000. Ang base sa record, meron na tayong 6 million hectares na na-award na natin na Kadti at saka Kalti. Ancestral domain saka ancestral land. May kulang pa tayo na 4 million on the average kasi kasama rito ang ancestral waters. So itong kulang na to na 4 million hectares, worried tayo kasi naka 27 years na tayo, 6 million pa lang ang na-award natin. So parang sinasabi natin, yung 4 million hectares will need another 20 years. So kung gusto talaga natin na maging effective partner ang tribo ng government, dahil naka-identify tayo siya ng 13 economic drivers kasi sinabihan nga ako, Allen, ano ba ang meron sa ancestral domain na masabing napakalaking potensyal? Unang-una, food security. Ang laki na maitulong ng ancestral domain sa food security, sa renewable energy, sa ecotourism, sa ating national infrastructure program. So, 13 ito na kung gagawin natin ito lahat, it will multiply our income sa national government. In fact, magtaka kayo sir dahil taga-Surigao kayo, ang akala mo, booming ang mining industry. Sa buong Pilipinas sir, lumalabas na ang potential lang ng mining industry na ginawa ng ating pamahalaan at yung mga investors, nasa 3 to 5% lang. So, sayang yung ibang lugar. The reason there, number one, dahil may security problem tayo noon. So, yung iba, hindi pa nila nalaman na peaceful na pala. Pero, napakaliit masyado yung 3 to 5% because it will lead to a series of multiple livelihood sa community. Now, nawala yung potential na yan. Binalikan nila ang tribo na ang tribo kasi anti-development. Hindi anti-development ang tribo. Hindi natin in-equip ang tribo. Paano siya totoong makipag-usap sa mga investors. At hindi rin natin pinunduhan ng NCIP para ma-process yung mga application. Example lang sir, Palawan. Almost 400, ang recollection ko a year ago, ang ating backlog sir sa mga application, sa Palawan lang, 400. Wow. So, that is depriving the community the opportunity to earn and depriving the local government to earn. Depriving our government to earn. So, ibig sabihin, yung kunting sundot lang doon sa 1.5 billion na sana madagdagan, in effect, it will lead to billions of earnings for our economy. If I were to ask you, Allen, magkano ba talaga dapat ang magiging budget ng NCIP? Anong magiging sagot mo? Kasi ang daming programa. Pagkatapos 200,000 lang natitira. Paano mo ma-implement yung mga programa na napakagandang programa at it will really enhance the lives of our indigenous people? So, kung tatanungin ka, kung gusto mong ma-implement lahat ng programa, magkano ba talaga ang kailangan mo? I made a proposal in 2019. From the 1 billion, I was proposing at 3 billion a year. That in 10 years' time, ma-accomplish natin. But if we want significant result in 5 years, gawing 5 billion a year ang support sa NCIP. You think that's enough? Actually, kulang pa rin. Ano bang population ng indigenous people? Ilan ba? Ang record natin, sir, ay nasa between 15 million to 18 million na nasa loob ng ancestral domain. Pero kung isama mo yung, kasi tatlong classification, may nasa impact area, nasa mixed area,
at saka mainstream area. Okay. Oh, so sa Surigao, usually ang impact area yung nasa Sa bundok. boundaries. Ah. Yung mixed area, yung mga barangay na naghalo ng Kristiyano at saka tribo pero ancestral domain. Yung impact area ay yung mix ay yung yung mainstream na nasa mga syudad kasi naglipatan sila. Dahil umasenso na. Umasinso o kaya walang nangyari sa buhay nila sa Dito Bundok. naghanap ng trabaho. So, it could be more than 20 million. Technically speaking, we are talking here of almost 15 to 20% of our national Population are indigenous, no? Yes, sir. Sa Mindanao, sir, ang population ng tribo is close to 50%. Ang tribo sa Luzon, especially Cordillera, nasa 40%. Yung remaining 10% ay nasa island provinces, Visayas, Palawan. So, ang laki ng requirement. At naalala ko, sir. And yet, yung budget niya is only 1.5 billion. Yes, sir. My God, dapat mabigyan man lang kayo ng mga 10 billion. Kasi yung ayuda nga, 600 billion eh. Di ba? Kung mabigyan lang ng 10 billion yung NCIP, ang daming programa na maano yan, ma-implement. Like for example, yung agar-agar tree. Napakamahal yan. Alam mo ba kung magkano per kilo in Malaysia? That's around 3.5 million per kilo. At dito, binibili dito ng mga traders, siguro binibili nila mga 800 per kilo or 1 million per kilo. So magtanim ka lang ng agar-agar tree doon sa area na dinadaanan ng bagyo. Ha? Kasi kung area na hindi dadaanan ng bagyo, walang mangyayari sa agar-agar tree. The tree will only secrete the resin pag nasaktan siya. So kailangan doon sa areas na dinadaanan ng bagyo. Then we will be earning a lot of billions dito sa Pilipinas. Sir, kasi it is an industry in Malaysia and Indonesia, habang sa atin sa Pilipinas, parang dinidiscourage pa siya. O hindi na-educate yung tao, nagtanim ng agar-agar. Tama yung sinasabi mo, kung hindi siya, wala siyang trait externally, may agar-agar ka, pero hindi siya Kahoy lang siya. Kahoy lang siya. Pero ang problema rin dito kasi, ba't ako magtatanim sa forest area? Hinuhuli kami. So, dapat pag-aralan ng mabuti yan. Bakit mo hinuhuli? Hindi naman droga yan eh. Hinuhuli yung mga taong nagpuputol ng agar-agar tree. And the reason why it became more expensive dahil, alam mo naman dito, pagbawal, mahal. Di ba? So, if you are to ask me, 10 billion will be, I think, sufficient enough to be able to serve the 20 million indigenous people. So, yung budget ba nyo? Kasi meron kayong mga board of trustees ba? Commissioners, we have 7 commissioners. Yung budget ba nyo, binibigay sa iyo ng lump sum or itemized? Itemized pa rin. Maganda i-mention natin, sir. Ako ang chairperson. Ang budget ko as chairperson for the whole year is between 450,000 to 500,000 a year. Oh my God. Bilang commissioner, what a pity. Commissioner ako ng 2 region, meron akong 400 to 500,000. Yung iba 300,000. So, talagang napakahirap. Kayo ang policy maker, kayong kumawa ng mga guidelines. Yun ang angal ng mga commissioners. Kaya marami kaming commissioners na sa opisina nakatira, natutulog. Kasi twice a month ang in bank. Pero napakaliit ng pundo. So parang mahirap man sabihin, parang ang NCIP ba ay designed to fail because of the funding. So that is the reality that I also believe na I'm accountable to say this dahil doon ako galing. Kawawa naman ang mga commissioners at saka tutubo sa buong Pilipinas. Yun din nga ang iniisip ko. 1.5 billion and then ang daming programa na dapat i-implement. Hindi na-implement dahil kulang sa pondo. But kung bibigyan mo ng pondo yan, and with the able commissioners na ilalagay, palagay ko naman na mabibigyan natin ng magandang kinabukasan yung mga katutubo. Of course, there are certain areas na may mga mining, kumikita yung mga tribal chief, mga tribes, leaders, nakikinabang. But hindi naman lahat ng may KADTI or KADSI mayroong mining. Hindi. At saka ngayon, ang laging, wala na rin. It's a sunset industry. So, kailangan talaga other natural resources ang pwede nilang hanapin. Like, for example, tourism. Or kaya ngayon, 20 years na, walang nagpuputol ng ratan. Marami ng ratan sa atin eh.
Actually, sir, ito, magandang nasabi mo yan. Talagang grabe ang potensyal ng ratan. Pero ma-amaze ka, ibigay ko sa iyo yung video. Yung nangulikta ng ratan sa bundok, ang sinasakyan nila ay ilog. So, dapat mga 15 wrap sila. Ilog. Kasi pag duman sa ilog ng bababaw, kailangan magtutulakan. So, hindi ka pwedeng one-man army na magbiyahe. So, 15 kayo. So, you travel for 3 to 5 days, doon nakakain. Pagdating mo sa bayan, ang next challenge is yung buying station. Kung maayos ba na buying station. So, that's another challenge. Tapos, akyat ka ulit against the current. Pero, pagdating mo sa bundok, kailangan mo ng kalabaw para maghakot. So, dito sana, kailangan natin yung farm-to-market road, Exactly. support ng government. Kasi ang laki ng potensyal ng rattan industry worldwide. May mga technology na sir na paano siya linisin, paano siya ipurma, paano pagandahin. So, yan ang kailangan. Ito pa ang isang problema, Allen. Pag i-deliver mo sa Cebu, kalahati reject. Alam mo ba't nire-reject ng mga taga Cebu? Bakit ko? Para bilhin nila ng kalahati lang yung presyo. Ano ba? Or 1/3 lang yung presyo. Hindi mo na pwede uwi kasi gastos naman. Ang ginawa ko nung araw, when I was still in college, tatawag yung mga kababayan ko. Ilan ba yung reject mo? 2 container. Padala mo rito sa Maynila. So pagdating dito, first class. O di Hindi kumita pala ko. Kumita ko. Alam mo, ang bumibili sa akin yung Luzon Rattan. Luzon Rattan. Buhay pa ngayon Luzon Rattan. So, bibili nila and there was a time kasi may craze ng rattan furnitures. Talagang it was a worldwide craze. So, siguro dapat ibalik na naman natin yon. Yes, Di ba? Dahil ngayon, metal na yung mga furnitures Pero sa abroad, sir, gustong-gusto na yung rattan. Exactly. That's what I'm saying. Pati bamboo. Oh. So, yan ang problema. So, kung may pondo ka, may pondo yung NCIP, gagawa na sila ng processing plant. Like, you don't have to make the entire furnitures. Kung hindi, semi-processed. Like, yung mga parts. Ibibilog mo yon, may mga equipment naman yan, initin mo lang, tapos ibilog mo. And then, sell it there as parts na. So, medyo hindi na pwedeng i-reject yun. Di ba? Or tie up with the manufacturer, probably in Cebu, para sila na mismo ang gagawa doon sa in partnership with the indigenous people. Sir, along that line, kasi ang issue daw nila is ang NCIP is only a policy making body. Pero hairline siya policy making body siya, and yet there's a lot that it has to be implemented. Okay man yun. Tama yung sinasabi ng sir, 10 billion. Kahit hindi i-release sa NCIP, i-release sa right agency to do these programs. For example, sir, ang Cooperative Development Authority, CDA, na siya sana ang tutulong na magkaroon ng cooperative ang mga community. May gastusin dyan. So, ang dami nating community, sir, na wala pang kooperatiba. So, hindi sila competitive. Kasi wala silang juridical personality. Palagi silang nananakot. Saka, Allen, let's face it, hindi naman nila binibigyan ng priority yung mga indigenous people. So, if I will go back to Congress, I promise you, i-amen ko yan. And hindi lang magiging policy-making body yung NCIP. Kung hindi, nag-i-implement na rin ng mga policy na ginagawa nila. It's just like a corporation, a government corporation. They have a policy-making body, tapos meron silang administrator. Administrator, kung ano yung policy na ginawa ng board, yun ang i-implement ng administrator. So, yun ang dapat. Kasi kahit sabihin natin, may mga agencies naman dyan na pwedeng tumulong, pero hindi nila binibigyan ng priority yung mga indigenous people. Sad to say, may indiscrimination pa rin. Yun nga sir, ang mas nakakatakot ngayon kasi may mga haka-haka na magkaroon ng House Bill na ang NCIP ay either i-dissolve o ilipat sa DNR. Oh my God. That's even worse. So, ibig sabihin, baliwala talaga kayo sa ating mga katutubo na nakikinig ngayon. Hindi tayo papayag na gano'n ang mangyayari. Hindi tayo papayag. Dahil hindi dapat, just like the United States of America, just like New Zealand, binibigyan ng importansya kayo kasi kayo yung una na nandito sa ating bansa. Sir, may dumating na mga katutubo from Australia, nag-exposure doon. Sa Australia,
they are recognized now. Of course, there was historical injustice in the past, given yun. But right now, Australia recognized the Aborigines of the tribes as the owners of the land. Wow. They're the owners of the land. Yung sinabi ni Sir Congressman Pichay na Republic Act, hindi sinabi ng gobyerno na ibinigay ang lupa. The government recognized the ownership of the indigenous people. So ang may-ari ng lupa since time immemorial ay katutubo. So sa Australia, ito sir, doon sa Darwin, sa Northern Territory, ang katutubo doon, libre lahat. Libre lahat sir, meron silang allowance, may bahay, may sasakyan. Binibigyan Tapos, sila. sa sasakyan sir, public transport. Pag sumakay ang katutubo at medyo marami, bababa ang hindi katutubo. Wow. Pag nag-inuman sila, may pulis ka agad na naka-assign para kung nagkagulo, ayusin. Pag minasaksak, may darating na ambulance para dalhin sa ambulance ang tutubo. Ganon ang kanilang pag-recognize, pag-respeto sa kanilang mga katutubo. Tapos dito may nagmumungkahing i-abolish yung NCIP. Ba, hindi ako papayag niyan. Ilipat sa Hindi ako makakapayag niyan kasi sila yung mga katutubo natin, sila yung una rito sa Pilipinas. Tayo land grabber tayo eh. Daming land grabber dito sa Pilipinas. Of course, lahat tayo land grabber kasi pag may-ari ito ng mga katutubo eh. But anyway, okay, puntahan na natin itong vegetables, no? Kasi imagine mo, ngayon nag-i-import tayo ng vegetables. Like for example, yung carrots. Patatas. Ini-import natin Sir, yan. pati munggo. Munggo. Matagal na yung munggo. Peanuts, ini-import natin. Coffee. 90% of our coffee requirement is imported. Dapat yun ang isa sa mga itatanim ng katutubo. Kasi ang coffee at saka cacao will thrive well in a shaded area. So, dapat yun. Anyway, itong mga gulay, wala ako dyan. Dahil nandito na ako. Carrots, ini-import natin yan. Alam mo saan natin ini-import yan? From China and from Australia. Sa Australia lang pinapayagan. Ang China hindi pinapayagan. Magkano ang carrots sa palengke ngayon? 150 pesos a kilo. Bakit hindi tayo magtanim? Alam mo ba, na ang isang hektarya can yield 100 tons of carrots. If you are a good farmer, if you are a lazy farmer, nasa 50 to 60 tons per hectare. Sabi mo 60,000 kilos, benta mo na ng 50 pesos yan, magkano ang kikitain mo? Ang laking kikitain mo. Just one example. Talong, okay? Kasi may farm ako sa Tagbina eh. Yung farm ko, ang tanim namin, talong, batong tawag namin dito. String beans. Pagkatapos, bell pepper. You go to supermarket ng bell pepper, that's around 250 pesos a kilo. 250? Di ba? So, bakit wala masyadong nagtatanim ng gulay? Ito ang sagot. Mahirap maghanap ng seeds. Yung BPI, magkano lang binigay na pondo ng ating pamahalaan? Parang ikaw. Magkano lang yun sa NCIP? Mura lang, konti lang. Ito yung mga agencies na tuunan natin ng pansin. Like BPI. Ano yung sakop ng BPI? Number 1, coffee, cacao, lahat ng beans, like mongo, peanut, cashew. And then, vegetables. Ang hirap maghanap ng vegetable seeds. I have to import. Kasi yung vegetable seeds dito, sobrang mahal. Dapat maglagay din ng pondo ang ating pamahalaan para yung BPI will have vegetable seeds production. The Bureau of Plant Industry. The Bureau of Plant Industry. So, itong mga produkto nito, tanim ito ng ating mga kapatid na katutubo. IPs. Yes, sir. Mula po saan? Mayroong galing sa Region 3 na mga gulay, may galing dito sa Tanay at maraming lugar. Ang reason natin ito, bakit natin to in-advocate? Combination, sir. Yung luto mo, kwento mo. Actually, ako ang magluluto. Kasi una-una, hilig ako magluto. Good. Nung nasa NCIP ako, palagi akong, instead na mga catering, palaging community cooking. Wow. Kasi through community cooking, ang pinapaluto ko mga empleyado ng NCIP. So, it develops camaraderie. Mag-away-away yan dahil hindi marunong magluto pero nagtatawanan sa huli. Then, ng simplicity, yung hindi extravagance. Kasi pag nag-serve, kahit any other communities,
pag nag-serve ka ng catering, Mahal. mahal yan. Ah. Tapos hindi naman tayo sanay sa ganung pagkain yung Yes. nasa community. Simple lang naman. So simple food, healthy food, then there's a fellowship. So habang nagluluto, magkwentuhan. At ginagawa ko ito sa napakaraming lugar na nung nagbisita ako sa chairperson, pag maaga ako, in fact, kahit nagsasalita ako, katabi ko yung nagluluto. Sabi ko, nahalo na yung udong at saka yung repolyo. Tapos budol fight. So, you don't spend much. You can use the money for other purposes. Ngayon, wala na ako sa NCIP. Ito yung isang platform na gusto kong ipamahagi. Hindi lamang sa mga ordinary families, but even those in government. Okay. Na hindi natin kailangan maging extravagant sa ating mga Yes. meeting, yung mga piyesta. Those simple things, you can do a lot of things. That sabi ko nga, this is our strength. We are an agricultural country. Katulad sa isa na may farm ka. So, napakasayang we have importation. And yet, in terms of protection, lalo na kung may pandemic ulit, sana huwag mangyari, within certain locality, you have na food required. Hindi yung mag-travel ka. Magantay ka ng gulay galing sa Benguet. Galing sa Mountain Province. Ang daming movement. At saka hindi lang yun. Yung logistic is part of the cost. Tataas yung presyo. Tataas ang presyo. Marami pang broker. So, Ngayon, di ba kayo namumroblema paghanap ng seeds? Kasi problema talaga, seeds, napakamahal eh. You said it exactly. Ang problema talaga, seeds. Ah. In addition to that, sir, there's a misnomer. Marami tayong lupa, pero actually, walang upland irrigation. So, hindi sila, may lugar na may ulan continuous, pero maraming lugar na walang masyadong ulan, lalo na sa climate change. Nakatiwangwang sir ang lupa. Tuyot. But I'm grateful na tawagan ko sir yung Secretary ng National Irrigation Agency. Sabi niya sa akin, Allen, pag-present kayo ng listahan. Kasi may framework na sir sa upland. Administrator Gilin. Administrator Gillian. Magaling yun. Magaling sir. Actually, engineer siya. Engineer siya. But he's been to farming. So magaling siya. Kailangan lang talaga meron kang source ng tubig. Even for palay, kanina I mentioned earlier kay chairman ng Committee on Agriculture, Congressman Mark Inverga, sabi ko sa kanya, rice is not an aquatic plant. Kaya nga may upland rice eh. So ang importante, meron lang tubig pandilig. If you do that, your yield will increase right away. Instead na nakalubog parati sa tubig, kung makita mo yung palay na nakalubog sa tubig, ang dahon niya ay yellowish green, hindi dark green. Ang healthy palay is dark green. So, we really have to change the method of farming dito sa ating bansa. And then, hindi tayo dapat nakapokus lang sa traditional crops like rice, corn, coconut, and sugar. We forget about the vegetables, and yet, we are now importing vegetables. Dapat tayo mag-export eh. Kasama tayo sir. Sa Region 3 sir, ang kasama nila, kasing laki ng hita. Malalaki. Ang lalaki. At saka ngayon, Allen, yung ube, it's now a craze all over the world. So dapat magtanim tayo ng ube. Alam ko naman na it will take us around 6 months para lumaki talaga yung ube. But it's worth it kasi napakamahal. And then the way you plant ube, kailangan loose yung soil. Minsan may makikita ka ilalagay nila sa sako, doon nila tinatanim para hindi mahirap mag-expand yung growth ng ube. Sir, if I will add also, we are talking here of farming and also fishery. Mga fisher folks. Hindi nyo ba alam na maraming lugar sa Mindanao na yung ating kapatid na katutubo ay nagawa sila ng parang improvised fish pan. Fish pan, no? Tapos naglagay ng tilapia. Sir, ang tilapia nila binibili. Ang sikreto, sir, yung mga pagkain na nanggaling lang sa paligid. Natural. So, matamis sir ang lasa ng tilapia. Natural. So, ibig sabihin, ang laki ng potential natin kasi ang tribo talaga, or ordinary farmers, through thousands of years, hindi sila naghahanap ng fertilizer. Alam nila paano obserbahan ng lugar na yung mga external elements ay ma-prevent. Pati pag-preserve ng lupa, inakusahan sila na sunog ng sunog. But actually, they have to move from one place to another para ang fertility ng lupa may balik. So talaga may framework sila ng
protection and preservation. Pag sinunog mo kasi yung kahoy, nagiging humus yun. Humic. Fertile din yun. Yung charcoal. Actually, yung charcoal is humus, humic. Pero yung iba talaga ginagawa, pyrolysis. Hindi yung direct fire para walang oxygen na papasok. Pyrolysis, lagay nila sa malaking drum yon, pagkatapos dito yung fire. Pag umabot ng 1,500 degrees centigrade na yung init dyan, nagiging charcoal yung laman. Ang tawag noon, biochar. Fertilizer. The same din, fertilizer. Fertilizer. Pataba. Parang, tawag nito, parang humus. Ang humus kasi, exposed under the sun for thousands of years, nagiging humus yon. But the shortcut is pyrolysis. Pag ginawa mo yan. Anyway, balikan natin yung luto. Balikan natin yung iluto ko, ikwento ko. Kailan po ulit ito, sir? Yung luto ko, kwento mo, Caravan? Within the next few days, nandyan, punta natin yung barangay sa Caloocan, 2 barangay, to show them na we can have dialogue with the community. Listening it face-to-face from them, anong problema, anong naramdaman. Parang advocacy to ito, sir. Na yung mga leaders or future leaders ng ating bayan, mamasyal sa mga community. Hindi naman kailangan ng banda, kailangan kung ano-ano. Kailangan ng streamers, mamimigay kami ng ayuda. Influencers. Usap-usap lang, sir. Kasi at the end of the day, sir, it is the people's agenda that we are doing. It's not anybody's agenda, but the people's agenda. We are in government to work for our people. So kung ano yung boses ng taong bayan, yun ang ating pag-usapan. Alam mo, Allen, you amaze me. Kasi yung ibang mga tao sa gobyerno, pag natapos na yung trabaho nila sa gobyerno, they are no longer there, they will abandon their advocacy. Pero ikaw, pinagpatuloy mo eh. Kasi kaya siguro hindi ka tumatanda, because of that. Yun! Ikaw naman, sir, mga bata lang. Anyway, pakinggan muna natin yung mga comments ng ating mga kababayan. Yes, sa mga comments ngayong umaga, babasahin na ni Andres Bonifacio Jr. Good morning, Kombuch and Miss Joanna! Galing kay Erlinda Bachiller, Julio Luna, Chejo San, Rendon Panga Palmea, Emma Reda, Papa Idol Warley Roberto, Joy Montero, Emelio Santos, Wiljun Vital, Mildred Estrada, Mary Jane Rivera, sabi ni Irene Cervantes, usapang masustansyang peg for today. Tara na mga kapro-Pinoy, malusog na usapan. Josephine Pugay, inaabangan po namin ang aming Senator, Alan Capuyan. Jessary Lancheta Maranan, always watching from Quirino Province. Belinda Santos, makulay ang buhay sa gulay, kaya maraming may sakit ngayon kasi hindi na kumakain ng gulay, kundi processed meat, panay delata o instant food. Tama! Merlita Cortez, ang daming magagandang naidudulot ng programa nila kasi maraming naitutulong sa mga kababayan nating mga katutubong magsasaka. Telma Sandoval, tama si Kong Butch Pichay kung saan-saan lang napupunta ang pondo tulad ng ayuda. Nasanay na ang mga Pilipino sa mga ayuda. Desiree Rivera, ang dami palang katutubo. Sana maging successful pa po ang program ninyo at huwag lang December para sa food security. Crescencia Balesteros, sa panahon pa ni PGMA, pagkain sa bawat hapag ang programa, pero marami pa rin ang namamatay sa gutom. Sana may pagpatuloy ang mga ganitong klaseng programa nang masolusyonan ang problema sa gutom. Artemio Biloria, paano pagiginhawa ang buhay ng mga Pinoy? Pataas ng pataas ang bilihin, lalo na ang kilo ng bigas. Gordon Velasco, ang daming problema sa pagkain, ang daming nagugutom ngayon, tagal ng problemang hindi nasosolusyonan. Clarence Lagura, basta pro-Pinoy, maraming makukuhang aral, sarap ng mga gulay, sana mas humaba pa ang kanilang programa. Grace Diaz, yung mga magsasaka natin ina-export na rin sa South Korea. Doon nagtatanim kasi mas mataas ang kita nila roon.
Lamuel Valencia, pataas ng pataas ang Mga presyo kababayan. ng kilo ng gulay. Ang hirap na rin maghanap sa palengke. Nakakalungkot. Ayan ang ating mga komento this Tuesday morning. Back to Studio 2, Sir Kong Butch and Binibining Joanna. Ayun. Ayan, pero wala namang mahuhulaan ngayon kasi ito yung mga tanim ng indigenous people. So hindi pinag-uusapan dito yung puhunan. Pero sino ba yung tumawag? Sino? Si Sino ba? Christopher Nunez. Christopher Nunez. Hindi ka na kailangan manghula. Panalo ka ng 500 pesos ngayong araw na ito. Oh, may 500 si Christopher Nunez. Oh, yan. Antayin mo na lang ang message ng ating team. So ngayon, bigay natin yung floor kay Allen Kapuyan para magbigay ng mensahe sa ating mga kababayang katutubo, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dito sa ating bansa. Okay, maraming salamat, Sir Congressman Pichay and Joanna. Ang gusto kong iparating sa ating mamayang Pilipino na ang sovereign power ay nanggaling sa inyo. Ang tunay na kapangyarihan ay nanggaling sa taong bayan. Kailangan magsimula ng magtiwala rin ang mga nasa gobyerno. Kasi marami nagtanong sa akin, Sir, bakit ka pagkatiwalaan ng taong bayan? Kasi nagtitiwala ako sa bawat Pilipino. Kung bigyan lang ng oportunidad ang bawat Pilipino na opportunity to grow, to develop, ay sigurado ako kaya ng Pilipino. Nagkaroon tayo ngayon ng notion na ang Pilipino ay kailangan lang palagi ng tulong. So, ang mga ahensya ng gobyerno ay dapat magsama-sama. Kaya itong pag-ikot namin, Sir, na luto ko, kwento mo, actually, Sir, may kasama tayong ibang skills dito na pag ang problema nila, Sir, ay calamities, may mga discuss tayo na ganito ang gawin nyo, sumulat kayo, ganito. Pag may problema sa patubig, tinawagan ko agad si Secretary Gillian, Sir, dito sa Region 3, Sir, ang problema nila, nasunog yung kanilang upland irrigation. Itong gawin nila. So, ibig sabihin, yung solusyon, wala ka man dalang pera na solusyon, pero dala mo yung experience mo sa 4 na taon na ikwento sa komunidad, whether IP o hindi, na may mga ganitong paraan. So, kung tutuusin, ang solusyon ay nandyan na. Yes. Hindi lang pinag-uusapan. Marami tayong pinag-uusapan, except yung dapat pag-usapan. At tulad ng sinabi ni Congressman Pichay, yung rice tarification, kung ano-ano, yung seedlings. No-brainer, pero bakit hindi pinag-usapan? So, maliliit, pero very valuable and important. So, kailangan itong ating advokasya na ito ay lumaganap at maintindihan na kailangan mag-usap palagi. Mag-usap palagi yung namamahala at yung taong bayan. At ang experience ko, Sir, is ang daming mamamayang Pilipino na nasa laylayan na naghantay na makausap. Kaya nung NTF-LCAC, Sir, meron tayong barangay development program na ang mga komunidad mismo ang gumawa ng proyekto. Nag-iiyakan sila habang sinusulat nila kasi first time daw na tinatanong sila anong gusto nilang proyekto. Water system, yung solar power, etc. So, at the end of the day, pag-uusap lang pala ang kulang. Kaya, mga kapatid, luto ko, kwento nyo, para lalo natin maunawaan ang nangyari sa ating bayan at ang kabuhayan. Maraming salamat. Napakagandang mensahe po yan. Napakagandang mensahe. At sabi ko nga, kung namimigay kayo sa mga rice farmers ng binhi, bakit hindi kayo mamimigay ng seeds sa mga vegetable farmers na ito ay high-value crops? Di ba? Ba't hindi kayo mamimigay ng mga seedlings ng kakao, seedlings ng coffee. Para na sa ganon, ay ang ating mga kapatid na katutubo na wala namang kapera-pera, magtanim sila ng coffee at saka kakao. Alam mo, like for example, sa Mount Apo, ang daming katutubo dyan. Kung magtanim ka dyan ng coffee, napakamahal ng coffee kasi yung Arabica na coffee na galing sa Mount Apo, napakataas ng presyo. Sa Benguet naman, Arabica, mataas din yung presyo. Sa lowland area, pwedeng magbigay tayo ng Robusta. But kakao din kasi lumalakas ang demand ng kakao sa Pilipinas. So these are the high-value crops. I'll just give you an example before we end the program. We taught the Vietnamese how to plant coffee. Right now, Vietnam is exporting 2.5 billion US dollars of coffee. Sabang tayo, teacher, tayo nag-i-import. So that is the sad story that I'm telling you. Ayan. Pero ito pong luto ko, kwento mo, sir. Saan po nila makikita yung mga announcements? Masusundan pa po ba yung Caloocan ng ibang
lugar? Yes, kasi nasa social media platform tayo at ina-announce natin ito at malalaman nila at masusundan. Ayan. Search nyo lang ang Luto Ko Kwento Mo. Ayan. Veggie Caravan po ito. At ina-expect din po natin yung mga IPs na dadalo din. Yan. Maraming salamat po, Sir Allen. Salamat po. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Luto Ko Kwento Mo December Veggie Caravan ni Mr. Allen Capuyan. Bukas, tuloy-tuloy po tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang galing, talento at produkto ng lahing Pilipinong angat sa buong mundo. Ako pong muli si Joanna Lunang, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa DZME Radio TV. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy, ito na ang ating panahon.